Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid namin na mag-aaral dito sa level 1, alhamdulillah, alhamdulillah sa mga biyayang pinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at ganun din sa kanyang paggabay sa atin para tayo ay kanyang gabayan sa mga mabubuting mga gawain at kabilang dito ay ang ating pag-aaral sa pananampalatayang Islam na ating ginugugol ang ating oras upang malugod natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At pinasasalamatan ko rin ang ating mga kapatid na patuloy na nagsusumikap na makapag-aral at madagdagan ang kanilang mga kaalaman sa pananampalatayang Islam upang sa ganun ito ay makatulong sa kanila at ganun din ito ay maibahagi nila sa mga pamilya, kamag-anak at mga kakilala nila. At ganun din sa mga patuloy na nagsusumikap na maisagawa yung mga ating mga pagsusulit na maikling mga pagsusulit, alhamdulillah. So, ngayon po ay tayo ay nasa pag-aaral ng Ashkalul Huruf Al-Arabiya. So, napakahalaga po ito sapagkat itong pag-aaralan natin ngayong araw na ito ay ito na yung pagdudugtong ng mga letra. Kung ano yung mga itsura nila o anyo nila kapag naidugtong ito sa bawat isa. So may kanya-kanyang paraan para maidugtong ang bawat letra ng wikang Arabi at dito po alhamdulillah, inshallah mapag-aaralan nyo paano ito maidugtong sa bawat isa. Okay? Ashkalul Huruf Al-Arabiya, ibig sabihin nito, ito yung mga anyo ng letra ng wikang Arabi. Ito na yung al-harf, ito na yung letra, ibig sabihin ng al-harf, letra. Ito yung una, yung alif, tapos ba, hanggang saya ito. So, itong pangalawang bahagi naman na ito yung awwalul kalima, ibig sabihin yung unang ibig sabihin kapag naisulat ito sa unang salita. Okay? Sa unang salita. Kapag naisulat ito sa unang salita. Wasatul kalima, ibig sabihin kapag naisulat naman itong letra na ito sa gitna ng salita. Akhirul kalima, kapag naisulat naman ang letra na ito sa huling salita. Okay? So, ibig sabihin, ano yung itsura niya kapag naisulat sa una, sa gitna, at saka sa huli. Okay? Sana po naintindihan ninyo yun. So, halimbawa, itong alif na ito, paano siya isusulat kapag nasa una? Kapag nasa una siya, ganito ang itsura niya. Yung alif kasi kabilang sa mga letra na hindi naidudugtong pero nadudugtungan. Okay? Hindi siya naidudugtong sa ibang letra. Ibig sabihin, after niya, walang pwedeng maidugtong. Pero before, mayroong pwedeng maidugtong sa kanya. Okay? Pwede siyang dugtungan before, pero after ay hindi siya pwedeng dugtungan. Okay? So, alif, yan. Sa unang pagkakasul, ganyan yung itsura niya. Kapag nasa gitna naman siya, okay, naidudugtong siya. Tignan ninyo. Yan yung dugtong niya sa baba. Kapag nasa huli naman siya, ganito rin yung itsura niya. Parehas lang kapag nasa gitna at saka sa huli. Okay? Yung letrang ba naman, ito yung letrang ba.
Kapag sa una, ganito yung itsura niya. Okay? So, napuputol siya hanggang dito lang. Kapag nasa gitna naman siya, yun lang. Itong kuwit na ito, yung pataas na yan, maliit lang na uh, diretsong pagkakasulat, ay yan yung ba. Kaya mo siya malalaman na ba siya kasi mayroong tuldok na isa sa ibaba. So, yan ang itsura niya. So, para lang siyang mayroong maliit na pagkakasulat na ganun pataas. Okay? Kapag nasa huli naman siya, ganito yung itsura niya. Idugtong mo lang parehas sa ba. Saba na pagkakasulat natin dito. Okay? Dugtungan mo lang siya doon, tapos yan na yung ba. Okay? So, ganyan yung itsura niya. Yung ta naman, yung ta, so sa unahan, ganito yung pagkakasulat niya, parehas na mismo doon sa taas. Ang pagkakaiba lang nila yung tuldok, dalawa. Ganun din sa ta, yung pagkakaiba lang nila, may dalawang tuldok sa itaas. Tapos sa huli, ganito yung ta. Okay? Ganito yung ta na kapag may isusulat siya. Okay? So, mayroon kasi tayong tinatawag na ta marbuta. Ito yung kabilang sa ta marbuta, inshallah mapag-aaralan ninyo. Kapag ta marbuta, kapag hindi siya naidugtong, ganito yung pagkakasulat niya sa huli. Okay? Kapag hindi siya naidugtong. Kung naidugtong naman siya, ganito yung pagkakasulat niya. Ganyan. Para siyang ha. Para siyang ha. So, yung ha, ganyan din yung pagkakasulat niya. Okay? So, inshallah, mapag-aralan ninyo yung ta marbuta na yan na dalawa. Okay? Yung sa naman, sunod na letra sa, ganito yung pagkakasulat niya, sa. Ang pagkakaiba lang yung tatlong tuldok sa itaas. Tapos, yung sa gitna, ganun din. Okay? Mayroong tatlong tuldok sa itaas. Kapag sa huli naman, ganun din. Parehas lang itong ba, ta, tsaka sa. Walang pagkakaiba. Okay? Kung mapapansin niyo yung ba, ta, sa, magkakaparehas silang isulat. Okay? Magkakaparehas silang isulat. Walang pagkakaiba. Maliban lang sa mga tuldok. Yan. So, kailangan ninyong pag-ingatan yung mga tuldok na yan. Okay? Letrang Jim naman tayo. Ganito yung Jim. Kapag sa unang letra, unang salita, ganyan siya sinusulat. Okay? Napuputol siya dito. Padiretso. Tapos napuputol. Kapag nasa gitna siya, ganyan siya. Okay? Kapag nasa hulihan naman, idugtong mo lang ito doon sa itaas niya. Okay? So, yan na yung Jim. Kapag nasa huli. Okay? Letrang ha naman tayo. Yung sunod. Yung ha, at saka ka, at saka Jim, Jim, ha, ka, pare-parehas lang sila isulat. So, ang pagkakaiba lang dito yung tuldok. So, tignan nyo yung ha, walang tuldok. Ganyan, pero parehas niya. Ganun din sa hulian. Yung ka, ganun din. Ka, ayan, sa gitna. Tsaka sa huli, ganun din. So, Jim, ha, ka, pagkakaparehas silang isulat. So, ganito lang yung pagkakasulat sa kanila. Yung letrang dal naman, okay, dal. So, itong dal na ito, makikita ninyo, ganyan siya isulat. Kapag nasa unahan siya, ganyan siya isulat. So, yung dal kasi, hindi siya nadudugtungan after. Okay? After niya, hindi siya nadudugtungan. Pero before niya, nadudugtungan siya. Kaya, kapag nasa gitna siya, so ganito yung itsura niya. Yan po kapag, yung letrang sa kanya, naidudugtong din. Okay? Naidudugtong din. So, ganyan yung itsura niya kapag nasa gitna siya. Okay? Ito yung pagdudugtungan sa kanya, sa baba. Kapag nasa hulihan naman, ganun din, parehas lang. Walang pagkakaiba. Okay? Sa hulihan, ganun din. Walang pagkakaiba. So, ganyan yung itsura niya. Yung zal, yun din, kasi itong zal at saka dal,
Magkaparehas silang isulat. Maliban lang sa tuldok, diyan sila nagkakaiba. So, sa unahan, ganyan yung pagkakasulat sa kanya. Sa gitna, ganun din. Sa hulihan, ganun din. Magkaparehas lang. Yung letrang ra, so ganito po yung ra na isulat. Sa unahan, ganyan po siya. Kapag nasa gitna siya, ay meron siyang maliit na dito na pagdudugtungan sa kanya. Okay? Pagdudugtungan sa kanya. So, yung ra, katulad din siya ng dal, dal, at saka yung alif. So, itong mga letra na ito ay sabi natin, kapag before, nadudugtungan siya, pero after ay hindi siya nadudugtungan. So, inshallah, makuha po natin yun. Isa-isahin po natin yung mga letra na yun. Kung ano ba yung mga letra na before, hindi siya nadudugtong, pero after, ay nadudugtungan siya. Okay? Pero after ay before, nadudugtungan siya, pero after, hindi siya naidudugtong. Inshallah, makuha po natin yun. Yung mga letra na yun. Kung makilala natin sila, kung sino silang mga letra. Inshallah, sa susunod nating pag-aaral. Ngayon, yung panghuli niya na letra na kapag naisulat siya sa huli, ganyan din yung itsura niya. Parehas lang. Ganun din po yung zay. Yung letra ng zay. Kasi magkaparehas lang itong letra ng zay sa itsura at saka yung ro. Maliban lang sa tuldok. So kapag may tuldok, letrang zay. Okay, ganito yung pagkakasulat sa kanya sa unahan. Kapag nasa gitna siya, ganito naman. At sa huli, ay ganun din. Parehas lang sa gitna at saka sa huli. Ngayon, dito tayo dadako sa letrang sin. Okay? Sin at saka shin. Okay, magkaparehas lang kasi yan. Pagkakaiba lang sa tuldok. So, sin, ganito siya sinusulat. So, nawawala yung buntot niyang pabilog. Okay? So, dinidiretso lang na ganon. Kapag nasa gitna siya, ay ang matitira ay yung ngipin. Tingnan nyo, 1, 2, 3, may tatlong ngipin dyan. Okay, may tatlong ngipin. So, ganun din yung pagkakasulat sa kanya. Medyo malapit sa una at sa pangalawa, maluwang na. Sa huli naman, ibabalik mo lang yung letra ng sin talaga. Kung yung pagkakasulat sa kanya, ganun. Okay, ganyan, idugtong mo lang siya. Ito yung dugtong niya. Ngayon sa shin, ganun din po. Sa shin, ganun din po ang pagkakasulat. Yung tuldok lang ang pagkakaiba. Ito. Pag nasa unahan. Pag nasa gitna siya, ganyan yung itsura niya. May tuldok sa itaas. May tatlong ngipin. Sa hulihan naman, ganun din. Walang pagkakaiba. Ngayon, dadako po tayo sa letra ng dod at sod at saka dot. Okay? Dod, sod, at saka dod. Ngayon po makikita ninyo, kapag sa unang letra, nawawala po yung pabilog. Katulad din doon sa sin at saka shin. Nawawala siya. Nagiging diretso lang siya. Okay? Kapag nasa gitna naman siya, okay? Ganun din. Ang matitira lang yung itong unang pagkakasulat sa kanya. So, nawawala yung pabilog. Kapag nasa gitna siya, kapag nasa hulihan siya, binabalik natin yung buong letra ng sod. Okay? At ito yung dugtong niya. Ganyan po. Yung dod, ganun din po katulad ng sod. Okay? Pagkakaiba lang nila yung tuldok sa itaas. So, ito yung sa una, sa gitna, at saka sa huli. So, sa letrang pa po tayo, pa. So, ito po yung pa. Kung mapapansin niyo kapag sa unang pagkakasulat sa kanya, buo yung letra ng pa. At saka mayroon siyang dagdag na pagdudugtungan. Yan po. Kapag nasa gitna siya, ay idudugtong mo siya sa unahan at ganoon din sa huli. Kapag nasa hulihan naman, mabubuo yung pa at mayroon siyang dugtong sa unahan. Ganun po. Ganun din po yung letrang vo. Kasi magkaparehas lang sila. Ang pagkakaiba lang yung tuldok. Okay, yung tuldok. So, ito po yung una.
pagkakasulat sa kanya. Kapag nasa gitna siya, ganito po yung itsura niya. At kapag nasa huli naman siya, ganito. Okay? Sa letrang Ain naman tayo mga kapatid. Ain, ganito po yung pagkakasulat sa kanya. Kapag nasa unahan siya, okay, nawawala po itong buntot niya na pabilog, pababa. So, Ain, okay, nagiging diretso siya. Kapag nasa gitna naman siya ay mapapansin ninyo na ganito na yung itsura niya. Okay, medyo hindi siya pabilog talaga. Okay, mayroon siyang kuwit na kaunti doon. Okay, na kurbada na maliit lang. Okay? So, ganyan siya na isulat. So, at kasi mahalagang maisulat siya ng ganito, okay? Yung wala siya talagang butas sa loob. Okay? Wala siyang butas sa loob. Kasi kapag may butas siya, minsan naiiba yung pagbasa sa kanya kung hindi talaga alam yung pagkakaalam ng mga sulat, okay? Sa wikang Arabi. So, ang pagkakasulat talaga dito ay ganyan yung pagkakasulat sa kanya na wala siyang bilog sa, okay, wala siyang bilog sa gitna. Okay, kasi kapag may bilog siya, may ahambing siya sa letra ng fa. Okay? So, may ahambing siya sa letra ng fa kapag may bilog siya sa gitna. Ibig sabihin, blanco sa loob niya. So, kailangan masulatan lahat na ganyan. Okay? Ain. Yan sa gitna. Sa panghuli naman, so, ganun din. Okay? Ganun din dito. Mapapansin ninyo, ang pagkakaiba, bumalik yung buntot niya na pabilog pababa. Okay? Yung ganun. Yung parang kalawit niya sa baba. So, yan po yung letrang Ain. Sumunod ay letrang Gain. Okay, ito po yung letrang Gain. So, mapapansin niyo parehas lang siya sa letrang Ain. Kasi nga, pagkakasulat sa kanila, parehas lang. Ang pagkakaiba lang yung tuldok sa itaas. So, Gain, ganyan sa unahan. Sa gitna naman, ganito. Sa hulihan, ganito. Okay? Parehas lang sa letrang Ain. Yung letrang Fa naman, pagkakasulat sa kanya sa unahan, ganito. So, napuputol siya doon sa gitna. Okay? Pag idugtong siya, may dugtong siya sa unahan, tapos bibilog siyang ganun. Mapapansin niyo pabilog talaga yung fa. So, doon naman sa Gain, ay walang bilog sa gitna. Tingnan nyo. Pero dito, may bilog siyang blanco sa gitna. So, yan yung sinasabi natin para mapag-iba natin yung fa minsan. Kasi kapag ito, halimbawa, itong bilog na ito, okay, ay nawala. Halimbawa, yung bilog niya sa gitna na blanco, minsan may ahambing natin siya sa Gain. Okay? Sa Gain. Okay? Baka babasahin nila ng guide kapag ganun yung pagkakasulat natin. Pero kung bilog siya na mayroon siyang blanco sa gitna, hindi nasulatan sa loob niya, ay mapag-iba natin yung fa at saka gain. Okay? So, ganyan po yung sa gitna niya, sa hulihan naman, ganito yung pagkakasulat sa kanya. Ibig sabihin na ibabalik yung letrang fa ng buo. Sa letrang Qaf na tayo. So, mashallah. So, ganito po yung pagkakasulat sa kanya, Qaf. So, sa unahan, ganyan. So, naidudugtong siya. Makikita ninyo, meron siyang tuldok na dalawa sa itaas. Kapag nasa gitna siya, makikita ninyo yung Qaf at saka Fa, parehas lang sila yung pagkakasulat. So, ang pagkakaiba lang talaga dyan ay yung tuldok. So, yung Fa, meron siyang isang tuldok. Yung Qaf, meron siyang dalawang tuldok. So, sa hulihan, ganito yung pagkakasulat sa kanya na ibabalik yung tunay na anyo ng Qaf na letra. Okay, meron lang siyang dugtong dito sa unahan. Okay? Sa letrang Kaf naman tayo. Kaf.
So, yung kaf, pag nasa gitna siya, ganito po siya na isusulat. Okay? So, medyo mayroon siyang dagdag dito sa itaas at pa-slide siya na naisusulat. Yan po yung pagkakasulat sa kanya sa unahan. Okay? So, nawala po yung nasa gitna niyang, yung hamza doon na makikita ninyo. Nawala yon. Okay? Yung pumalit ay itong pa-slide na pataas na nasa itaas ng cuff. Okay? Ganyan po yung unahan niya. Kapag nasa gitna siya, tingnan nyo, ay may dudugtong siya dito sa ibaba. Tapos, ganun din yung pagkakasulat sa kanya. Parehas na parehas. Okay? Kapag nasa hulihan siya, babalik yung letra ng kaf na tunay niyang anyo. Pero mayroon siyang dugtong sa ibaba. Okay? Dito po tayo sa letrang lam. Ito po yung letrang lam. Pag dinugtong mo siya sa unahan, so ganyan po yung itsura niya. Okay? So nawawala po yung pabilog niya sa ibaba, yung kalawit niya. Yung palawit niyang ganun, nawawala. Okay? Kapag nasa gitna siya, ay meron siyang guhit na mataas na ganito. Paitaas. Okay? So, kailangan yan mataas yung pagkakaguhit natin yan. Para ang pagkabasa talaga dyan ay lam. Okay? Lam talaga siya. Para mabasa natin siya na lam ay kailangan mataas siya. So, kasing taas siya ng normal na pagkakasulat sa kanya. Okay? Yan po ang gitna niya. Sa hulihan naman ay babalik yung letra ng lam at mayroon siyang dugtong sa ibaba. So, after ng lam, mim po tayo. Mashallah. So, yung mim, ganito yung pagkakasulat sa kanya. Kapag nasa unahan siya, ganyan yung pagkakasulat sa kanya. So, nawawala yung pababa niyang buntot. Okay? Kapag nasa gitna siya, ganyan yung pagkakasulat sa kanya. Okay? Yan sa gitna. At kapag nasa hulihan, babalik yung normal na itsura ng mim. Okay? Yung sunod na letra ay letra ng nun. Okay? Sunod na letra ay letra ng nun. Mapapansin niyo kapag sa unahan siya, ganito siya. Para siyang letra ng ba, ta, sa. Ba, ta, sa. Okay? Ba, ta, sa. So, parehas lang na parehas. Yung pagkakaiba lang, may tuldok sa itaas. So, ganun din sa gitna, ba, ta, sa, parehas na pagkasulat. Kapag sa hulihan, binabalik natin yung letra ng nun. Okay? Ha, ganito po yung pagkakasulat ng letrang ha. Okay? Sa unahan, ganyan. Ito yung pagkakasulat talaga niyan. Sa unahan, ganito siya may susulat. Meron siyang okay? Pagdudugtungan dito sa ibaba. Kapag nasa gitna siya ay ganito yung itsura niya, naiiba siya. Okay? Para siyang kumbaga yung number 8 siya na naka-side. Okay? Number 8 na naka-side. Okay? Ganyan po pagkakasulat sa kanya kapag nasa gitna siya. Kapag nasa hulihan naman siya, kapag naidugtong siya, ganito po yung itsura niya kapag naidugtong siya. Okay? Kapag hindi naman, ganito yung itsura niya. Okay? Ganyan yung itsura niya kapag hindi siya naidugtong. Okay? So, ito po yung ha. Yung sunod na letra, letrang waw. Sa unahan, ganito po yung pagkakasulat sa kanya. Okay? Pag nasa gitna siya, ganyan yung pagkakasulat sa kanya. So, yun yung dugtong niya. Yan sa gitna siya. Kapag nasa hulihan naman, ganun din yung pagkakasulat sa kanya. Okay? Kapag naidugtong siya, ay ganito yung pagkakasulat sa kanya. Pero kapag hindi naman siya naidugtong, ganyan yung pagkakasulat sa kanya. Nag-iisa rin siya. Okay? So, katulad din ito sa sumunod sa kanya dito sa itaas. At bilang panghuli, yung letrang niya ay kapag sa unahan, ganito yung pagkakasulat sa kanya. Yung sinabi natin,
yung ta, sa, yung ta, sa, yung ba, ta, sa, at saka yung nun. Okay? Ba, ta, sa, at saka yung nun, pare-pares ng pagkakasulat sa kanya. Yung pagkakaiba lang nila ay mayroong tuldok sa ibaba na dalawa. Okay? Kapag dalawa siya, ya ang pagbasa dyan. Yan po yung unahan. Kapag nasa gitna siya, ganun din. Ba, ta, sa, at saka yung nun, ganyan yung gitna niya. Okay? Yung ya, mayroon siyang tuldok sa ibaba. Sa hulihan naman, ganito yung pagkakasulat sa kanya. Kapag nasa hulihan siya. Ito. Ganyan. Okay? So, mayroon siyang dugtong dito na naikabit kapag naidudugtong siya. Okay? So, mga kapatid, alhamdulillah ay nakumpleto po natin na isa-isahin kung paano yung pagkakasulat ng mga letra. At mapapansin po ninyo na may mga letra na halos magkakaparehas po sila ng pagkakasulat sa unahan. Okay? At saka sa gitna. Okay? Sa unahan at saka sa gitna. Katulad ng ba, okay? Ta, sa. Di ba? Yan, magkakaparehas yan. Jim, ha, kha. Dal, zal, at saka ra, zay. So, yan po ay mga letra na kapag nalaman po natin yung isa, kung paano isulat, ay mas madali na sa atin na maisaulo kung paano isulat din yung mga iba pang mga letra kasi magkakaparehas naman sila. At kung makikita ninyo yung last na part ng bahagi ng mga letra, ay kalimitan na yung mga letra na ito ay nakukumpleto na yung itsura niya. Okay? Kung makikita niyo yung nun, yung mim, yung lam, yung kaf, kof, fa. So makikita niyo na kumpleto na yung mga letra. Okay? Nakumpleto na yung mga letra kung paano siya isulat. So yan ay para malaman ninyo kung paano isulat ang wikang Arabi. Napakahalaga po nito kasi ang wikang Arabi, alam natin na ito ay nadudugtong. Okay? At may mga nabibilang na mga letra na hindi pwedeng madugtungan. Hindi pwedeng madugtungan after niya. Pero before, nadudugtungan. Okay? Before, nadudugtungan. Pero pagkatapos niya ay hindi na siya naidudugtong. So, inshallah, makukuha po natin sa next na pag-aaral natin yung mga letra na yon. Pero dito, mayroon po tayong maikling pagsusulit, inshallah. So, ang mga kapatid natin ay para masanay tayo, okay? So, ginagawa natin yung pagsusulit na ito para masanay tayo na kung paano natin isulat ang wikang Arabi para malaman ko din kung naintindihan ng mga mag-aaral natin yung mga paksa na tinatalakay natin dito. So ito yung pagsusulit, pagdugtungin ang mga letra sa ibaba sa tama nitong pagkakadugtong. So inshallah, paano po natin idudugtong ito? Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, tsaka panglima. Okay? So, inshallah, nakita nyo na po sa itaas. Titignan ninyo dun sa itaas kung paano idugtong itong mga letra na ito sa bawat isa. So, inshallah, ay hanggang dito po yung ating pag-aaral mga kapatid sa Mananampalatayang Islam. Tinihikayat po namin yung mga mag-aaral natin na mag-review na po tayo ng ating mga aralin na ating mga nakuha dahil inshallah nalalapit po ang ating exam, no? So inshallah ito ay madali lang sa inyo inshallah itong exam kasi nga yung nakuha pa lang natin ay hindi naman gaano karami, no? So hanggang dito na lamang mga kapatid, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.